sa akin. Wala namang sweldo dito. Kalahati na lang. Alin? Ako'y naggaling ko sa napakaraming perang hinahawakan. Magandang posisyon sa isang sa movie industry. Kalahati na lang yung Maraming pera. No? Nagagawa ko yung lahat ng bagay. Nakakainom naman ako araw-araw ng alak. No? Nasususinan ko yung pag-inom ng alak, mga barka-barkada. Lahat ng mga bisyo, pagpera ng drugs, at pumatay ng tao. No? Yun lang dalawa na yung hindi ko nagawa. Pero, I'm sure marami din sa inyo na minsan nagtatanong, paano kaya ako kung ako'y nandito na? Alam nyo, sa katotohanan, marami talagang pumupunta kay Lord pero hindi nagtatagal. No? Dahil bumabalik sa dating buhay. Pero at the time, I was with Father Sunny Ramirez nung araw. If you know Father Sunny Ramirez. The Miracle Priest. Talagang kinikilala. I'm serving him for, nag-serve ako, I have served him for 2 years. Pero sa aking pagsiserve sa kanya, kung saan sa kami nakakarating, yun ang nagturo sa akin ng maraming bagay. Pero bandang huli, sabi ko, paano akong mabubuhay? Paano akong mabubuhay pang anak? Sabi ko, mukhang wala. No? And kinakapos na. No? Kinakapos na. Then I started to think about na ako hindi na magpapatuloy sa gawain. So, matagal ko iniisip bago ko sabihin kay Father Sunny, maybe it took me around 1 month bago ko sabihin kay Father na ako'y babalik na sa aking trabaho, sa aking nakagawian. Dahil nandun ang pera, nandun ang yaman, nandun ang aking pangarap sa buhay. Doon lahat sasagutin ng aking mga pangarap. Nung magpapaalam ko kay Father Sunny, sabi ko, Father, meron po akong sasabihin sa inyo. Gusto ko lang pong bumalik sa aking trabaho. Saan? Yung pinagalingan ko po. Ano bang trabaho ko, Lord? Dalawa po yung hawak kong production outfit. Sabi ko, medyo maganda talaga ang kinikita ko. Ngayon po wala talaga eh. Sabi ko sa kanya, hindi kami mabubuhay. No? Sabi niya, Mitch! Tinawag niya yung sekretary. Mitch! Yes, Father! Ikuha mo ng ticket si Brother Rene. Father, ano po ticket? Anong ticket? Pupunta ka sa Manay Balay Bukid noon. Ano pong gagawin ko noon? Basta pumunta ka ron. Ngayon mo ikuha ng ticket, yung pinaka-unang sasakyan tomorrow. Pumunta ka doon, ito yung sulat. Susulat ako doon kay Father Abbot Africa. Sumulat siya. Father, ano po gagawin ko ron? Pumunta ka ron, kausapin mo si Lord. Sabi ko sa lulod ko, tatanga-tanga ko ng araw. Nandun pala sa palay-balay si Lord. At sabi ko, Father, ano po talagang gagawin ko? Pumunta ka ron, sumama ka sa mga monk, sumama ka sa kanilang mga prayers, pagkatapos, huwag kang babalik hanggang hindi mo na nakausap si Lord. Sabi ko, ano kayong ibig sabihin niya? Father, paano ko? Hindi ka pabalik dito. Isang linggo, isang buwan, 3 buwan, hanggang hindi ka kinakausap ni Lord, hindi mo siya nadidinig. Hanggang 6 na buwan, ako bahala sa pangangailangan ng family mo. Wala kang alalahanin, ako sasagot lahat dyan. Sabi ko, paano ko kung makakausap si Lord? Bahala ka sa buhay mo. To make the story short, lipad ako sa Malay-Balay Bukid. Hindi ko, sabi ko, puro bundok yun. No? Dahil doon sa gitna ng mga bundok ng San Jose, Malay-Balay Bukid no. Nakita ko doon the Monastery of Transfiguration. Wow! At nakalagay doon sa pag-akyat mong gano'n, in silence and trust, there lies your strength. In silence and trust, there lies your strength. Silence. Hindi ko naman alam ibig sabihin ng silence. Mali na yung mundo ko sa movie industry.
sa aking mga kainuman. Pero, binigay ko yung yung sulat ni Father doon sa at inakomodate ako. Pagkatapos, yung mga monk, nakita ko isa-isa, na pag nakikita ka, parang mga suplado lahat. Kasi pag nakita ka, mga ganun na yun. Sabi ko, ano patao to? Kasi wala akong alam tungkol sa mga monk. At the time, tapos sa ko ni Father Abot, ito yung natin, prayer time natin. No? 7 times a day. Wow, 7 times a day prayer. Tinignan ko yung unang prayer, 2:15 in the morning. Patay. Alas 2:15 ng madaling araw, unang dasal. Hello? Eh sabi ko, ano nangyayari? Hindi ako makakatulog. Bakit? Pero, nung unang gabi, lalo ako nasisyak. Dahil nasa gitna ka ng kabulubundukin, na halos wala kang makikita ng structure, puro bundok, tapos may natidinig ako, may natidinig ako naman, sabi ko, alam niyo kung ano yun? Doon sa tabi ko ng kwarto, may nagbabasa. Imagine that silent place that you can hear, even yung pagkanon lang ng libro. Kaya gusto ko masira ang ulo. No? Gusto ko sumigaw. No? Parang gusto ko sumigaw ng bigma. Sabi ko, ito napuntahan ko. No? Halos hindi ako nakatulog kaya pagdating ng, siguro sa oras lang tulog ko, pagdating ng, merong yung tabi to, yung oras na nilagyan ko ng, alas 2 ako gumising, alas 2 pumas ako. Alas 2, napakalamig pa naman. Tapos, ayun, nagpipray na. At yun ay naging buhay ko ako. Ang problema ko, hindi ko makausap yung mga mo. Isa lang ang pwede kausapin. Sino yun? Yung guest master. Pagkausap mo yung guest master, hindi ka pwede makipagtsikahan. Pagtatanong ka lang, brother, saan po bang gagawin namin? Kung gandun lang. Pagkatapos ng mga prayers, after all the prayers, you're all alone. No? So naglalakad lang, nag-hike sa mundo, ikot-ikot lang, ako lang mag-isa. May nakikita pa akong mga ahas. Pakisabi ng ahas. Ahas. Sabihin sa kami mo, ahas. Ahas. May nakikita pa ako na tumatawid. Tumatawid siya, tapos pagka may oras na ng prayer, balik na ako. Sa pagbalik ko, prayer ka naman. No? Gusto kong maloko talaga. Sabi ko, ano ba yung tapos saan ako? Bakit dinala ko yung Father sa akin dito? Second day, third day, on the fourth day, no? On the fourth day, naglalakad ako sa nag-hike ako, initin na ba yung maliliit, yung pinakamaliliit, yung pula-pula ever sa aking buhay. Sabi ko, pagka-liit na bulaklak, sinong gumagawa nito? No? Gano'n lang ako nasisiraan ko ng bayan. Sinong gagawa nito pagka-liit na bulaklak na tumutubo? Tapos may nakita ko mga langgam. Kaya nakausap ko na yung mga langgam. Katulong ba? Pero may message yung langgam. Sabi ko, bakit ang mga langgam? Paano sila nag-uusap na hindi malang 200, 300 isa? Pagkatapos pag nagkikita-kita sila, naghahali ka naman. Nagbibigayan. Ang ganda ng doko, ginagawa yung joke. Naghahali ka. Nagbibigayan. It sends a message to me. The importance of communication. The importance of communication. They can communicate with one another. At hindi sila talaga sumisira ng kanilang mga lakad. In short, yung aking first na punta ko doon, it's almost around 2 weeks. Pagbalik ko sa Manila, hindi na ako marunong magsalita. Yung aming wife,
Ito yung storya. Dumating yung aking auntie na pinakamalapit sa akin. At nung kinausap ako ng auntie, sabi niya, dito lang ako ha, pwede ba akong tumira dito ng mga ilang araw? Oo naman, auntie. Tapos umalis na ako. Tapos, bigla akong kinausap, sabi niya, anak kasi tawag sa akin. Ano bang problema mo talaga? Sabi niya. Sabi ko, wala ko. Hindi problema ka lang. Wala ko. Hindi, wala ka nang bumalik ka. Hindi ka na lang nagsasalita. Tapos pagka natutulog ka, wala lang. Pag nakabilat ka naman, nakatingin ka lang sa pisa. Sabi ko, nadala ko yung silence. Tinawag niya. Sabi, iniisip niya, may ganun na ako. Parang hindi ko na maintindihan talaga na itong kinukwento ko sa inyo, going back to that story, hindi ko maintindihan. And you will not believe na one day, or yung big gabi, alas 6 pa lang, madilim na eh. Bulmundukin kasi. Wala ka talagang makikita ng halos structure or any kahit tindahan, wala. Pero yung dilim na yung katingin ako sa malayo. Meron akong nakikita sa gitna anong kabundukan na yun na maliliit, tiny lights. Mga maliliit na liwanag pagkalayo-layo. Sabi ko, kaya liwanag na yun. No? Meron isa doon, meron doon isa. And the day after, sabi ko doon sa pero na lang of course yung liwanag sa kalangitan. Kitang-kita mo talaga, no? Katabi lang mga stars. So, tinanong ko yung guest master. Sabi ko, Dom kasi tawag sa kanila. Ano yung maliliit ng mga liwanag na ganito, mga siguro mga 5 o 7. Tapos sabi niya, meron mga illegal settlers dito sa bundok. Mga illegal settlers sila. Mga ilan lang yun, actually yung iba dyan nag-sister dito. Hindi ba ka na ngayon? Lampa. So, may iwanan. Then the Lord just gave me, yung parang message niya, na sabi niya, kahit na anong dilim ng buhay na inaabot mo sa iyong buhay, you can still see even the tiniest light. It means I am there looking and staring at you. Amen. Because, nasabi niya, because I am the light of the world. Yun ang pinasabi. I am the light of the world. So ako naman, sabi ko, okay lang. Dumaan ang mga araw. Ganun na naman. Tinitignan ko naman yung mga mahilig din ako tumingin sa mga Biblia. Tinitignan ko. Nandun ako sa pinakapulot kasi nasa taas na nakatira eh. Ako lang mag-isa. And sabi niyo, I am the light of the world. And then merong lilipat-lipat. Kumingin, ano yung tawag dito? Kumingin, ano yung tawag dito? Hindi, kumingin-kita pa yun, pero kumingin-isa-isa. No? Ganun, no? Ang ganda tingnan ng firefly, di ba? Amen? Yes. Nung tingnan ko sila, pupunta rito. Pag ganun ko, mayroong isang malaking puno. You will never believe this. Yung buong puno ng kalitaktak. Sabi ko, hinatarin ko yung katawan ko, buhay na ba? Kasi puno-puno. Para siyang Christmas light na walang taklang. Halos na gumakalong yung akala ko nasa kalangitan. Yung liwanag na nakikita ko nung ilang araw, ay biglang nandun lang sa aking likuran, puno-puno yung isang malaking puno. Sabi ko, what is the message, Lord? What is the message? Means,
I am with you always. Amen. Ang liwanag na yun. And so, ang ginawa ko naman, nung ako'y bumalik na, parang nakalimutan ko ang mundo. Parang nakalimutan ko ang lahat ng plano ko sa mundo. Parang nakalimutan ko ang aking mga pangarap sa mundo. Yung aking mga desisyon sa mundo. Then, ako'y nagpatuloy na sa aking paglilingkod ko. Amen. At sa pagpapatuloy, so ako'y naglilingkod na. Sabi dito, no matter what we go through, illness, Amen. financial difficulties, Amen. or broken dreams, Yes. I will always Be with with you. you. Amen. Amen? Yes. Kalaparan natin ang Panginoon. So, ang sabi niya diyan sa Isaiah 41:10, I am with you, for I am your God. I will help you. Ah, naalala yun. Then the